man's sin produced alienation or separation from God. And then, if humans keep on doing sin, we keep on hiding away from God. So, lalo nang lalala yung situation na we are alienated. Through acknowledgement, there is strength. Gusto kayo mga pare? Okay naman. Busy. Nabalitaan niyo yung yung nangyari kay Aris ko. Nahuli na pala siya, no? Oo, sa nabalitaan ko yun nung nasa online. Kasi ako nakita mo. Sa bangko. Ang dami niya kasing maling nagawa. Diba? Ang dami niya yung scammer. Pati si Kibuloy, nahuli na. Oo. Para sa akin, parang mas malala yung case na Kibuloy. Kasi Oo. accounts of human trafficking. False preacher pa. So lahat yun is example ng sin, which is yun yung itataral natin sa podcast na to. So, title nga pala ng podcast natin is The Effects of the Fall of Man. So, kayo ba? Lesson 2. Lesson 2 na tayo ngayon. Parang nakaraan lang, lesson 1 na yung pinag-uusapan natin. Bilis. So kayo ba, pag narinig niyo yung effects of the fall of man, ano yung pumapasok sa isip mo? Siguro, sa akin yung pinaka-pumapasok talaga, takot. Alam mo yun, parang katulad kala Kibuloy, tas kay Alice ko, parang nagtatago sila kasi, bakit ka nga ba nagtatago? Kasi alam mo, may masama kang ginawa. Ganon din sa sa main verse ng EBS to ngayon, parang sila Eva Tadan, nagtago sila. Bakit? Kasi may ebidensya si Lord sa kanila. Alam nila na mali yung ginagawa nila kaya nagtatago. Diba? Parang pag nauli ka ng nanay mo, magtatago ka pa sa nanay mo kung alam mo na wala kang ginawa. Diba? Ayun yung sa akin. Ikaw naman. Sa akin, yung naaalala ko din sa Fall of Man, yung Genesis. Kasi sa dami ng nangyari sa Bible na masama, halimbawa sa mga Israelite. Yun, talagang epekto ng sumpa yun eh. Yung dahil sa sumpa na binigay ni Lord kay Adam and Eve and sa buong mankind. Yun yung naalala ko. Parang parang doon nagsimula lahat ng mga bagay. Yung siguro kung hindi nangyari yun, siguro hindi maulit. Pero ako, naalala nyo guys, diba? Doon sa story ni Adam and Eve sa Garden of Eden, binigay ni Lord sa kanila lahat. Diba? Comfortable sila, nakakain sila. Wala namang paghihirap eh. Kaya kahit ngayon, hindi mo din masasabi kung hindi mo nangyari. So, parang lahat yun perfect. Pero simula nung disobey sila kay God, which is kinain nila yung fruit of good and evil, doon na pumasok yung sin. And then, doon na rin pumasok yung shame. Yun nga yung sabi nyo na nagtago sila, knowing na nagkaroon sila ng kasalanan. Okay. So, doon na papasok yung unang point natin, which is man's sin produced alienation or separation from God. Tama nga naman kasi simula nung kinain nila yung prutas nila. Parang naging iba na sila kayo. Parang doon sa topic na, yung parang main, ngayon, yung trending na topic na yun. Diba? Bakit lumayo sila Kibuloy, tapos sila Alice ko dito sa Ba't sila nagtago? Ba't sila lumayo? Kasi napalayo sila dun sa normal standards natin as lumayo sila sa standards na human being, diba? Dapat hindi mo ginawa ito, pero ginawa nila. Kaya nagtatago sila ngayon. Kasi, hinahanap sila eh. Yun, tapos parang dahil nga na-alienate sila. Pero bago yun, ano ba ginawa nila? Yung pinagbawal ni Lord. So, ganun yung naging nature na natin mga human being. Kung anong bawal, yun ang gagawin natin. Which is as a result,
magiging alienated na tayo. Separated. Layo, Separated. And then, if humans keep on doing sin, we keep on, sabi doon, hiding away from God. So, lalo nang lalala yung situation na we are alienated. Parang parang in a spiritual way, pag layo ka kay God, mas napapalayo ka din sa mga tao kasi patuloy ka nga nagkakasala, di ba? Parang doon. Tapos, parang doon na din pumapasok yung second point natin, yung takot. Kasi ba't ka lumalayo? Kasi natatakot ka eh. Kasi alam mo, may ginawa kang masama, di ba? Kahit sabihin na natin wala kang ginawang masama, pero parang iniisip mo na parang sa kanila masama, tapos sa mga kasama mo parang masama yung ginawa, lumalayo sila sa'yo, di ba? Parang ganun pa rin yung takot na parang ay may masama akong ginawa, di ba? Para kung may utang pero hindi ka makabayad. Parang natatakot ka yun, natatakot ka sa judgment, di ba? Natatakot ka sa hatol. Kaya yung mga criminal din, nagtatago sila. Kasi bakit? Takot sila sa ihahatol sa kanila ng patas eh. In our case naman sa ating mga Christians, parang natatakot tayo sa ihahatol sa atin ito, di ba? Kasi nga, nasanay tayo na ganito tayo, di ba? So pag nakilala natin si Lord, tapos hinatol niya na parang ito dapat gawin mo, di ba? Natatakot tayo kasi mahal natin yung ginagawa natin. Ayaw natin gawin. Nature natin. Nature na natin na gawin mo. Punta naman tayo sa next point, which is yung kasalanan daw ng tao. Ito yung nagkakos sa atin na isisi natin sa iba. But for example, may mga personal experiences ako na nagkaroon ako ng kasalanan. And then, yung kasalanan na yun is parang nakita ko lang din na ginawa niya. So parang ginawa ko na rin. And then, parang nagkakaroon din ako ng thought na dahil sa kanya, nagkasala ako. Siya naman pa si Muna. So yun yung para sa mga reason. Kasi parang kahit hindi mo din naman talaga na parang ito dahil sa kanya ginawa ko yan. Pero in reality, yung nangyayari doon, ikaw yung may kasalanan kasi bakit mo ginawa yun? May option ka naman na hindi gawin yun. Diba? Binigyan tayo ng free will na ganda. Tanggihan doon. Pero ginagawa natin. Diba? So, yung scenario nila is makita rin natin yun. Balik tayo dun sa scenario nila Adam and Eve. Diba? Yung unang nagkasala is si Eve. Diba? Kinain niya yung fruit. And then, sinisi niya sa serpent. Si Adam naman is kinain niya yung fruit, sinisi niya si Eve. So, dun yung yung scenario na nagsisiyan sila. Wala nang masisi yung serpent. Sino? Siya na yung si Muna. Pero in reality, lahat sila accountable doon. Lahat sila may kasalanan doon. Alam mo. Tsaka, yung mga tao, mas gugustuhin pa nilang isisi sa ibang tao yung kasalanan na ginawa nila instead of repenting. Parang kasi syempre, sino ba naman, kung pwede man naman isisi kay ganito sa kanya, mabubuntay ang hatol. Ba't mo kukunan, diba? Kasi akala din nila pag sinisi na lang nila sa iba, parang mababawasan yung kasalanan nila, yung bigat ng impact ng ginagawa nila. Pero in the end, pag mas inadmit mo, ano yun parang sign ng strength. Pero yun yung sa kasamaang palad, hindi natin magawa. Karamihan sa May isa din ako example niya. Di ba, yung mga tao na nasasaktan sa korte, di ba? Instead na aminin nila yung kasalanan nila, parang dinideny pa nila. Or in some cases, yun nga, sinisisinda sa iba. Ayun, parang kumakonect din sa second, no? Fear. Kasi, ano ba yung natatakot sila makatulan doon? Siyempre, yung image nila, di ba? So, parang makikita mo din yung pride of life doon, no? Parang, siyempre, image mo yun, public ka, madami nakakakilala sa'yo,
madaming mata nakatingin sa'yo. Tapos, pag inamin mo yan, syempre, ang laki ng hatol kasi mas malaki yung, mas madami yung nakakangiti, buong batas na buong bansa. Kaya, parang takot sila na aminin. When in reality, mas palala lang sila ng palala kaysa sa actually na maging, pag inamin nila, ayun na yun. Para sa diba? Doon na rin papasok yung next point natin, which is sin produces curse and suffering. Ayun. Totoo naman yun. Parang patuloy lang silang nagdudusa di ba? Kasi, Consequence nila. Kasi pag inisip mo din, wala din namang sikretong hindi lumalabas, di ba? Parang, syempre, hindi siya lumalabas ngayon, hindi siya lalabas kinabukasan, hindi siya lalabas next week, next year. Pero in the end, pag lumabas yan, mas malala yung malala yung hatol sa iyo, di ba? Kesa kung inadmit mo na mali ka, nagbago ka, di sana tapos doon na ayun yung pinaka-suffering mo. Di ba? Tsaka may example din ako dyan. Kunyari, nagpa-check up ka sa doktor. Tapos, tinanong sa'yo, anong nararamdaman mo? Tapos hindi mo sinabi yung totoo. Diba? Tapos, from that reseta siya ng isang gamot, which is hindi fit dun sa sakit mo. So, ano mangyayari, di ba? Hindi ka gagaling, lalo pang lalalayo. Parang, in a spiritual sense din, isipin mo to, parang kay Lord, imbes na aminin natin kay Lord na, sorry Lord, nagkasala ako, o kaya sa mga kakapelo na natin, brothers natin na, sorry, nagkasala ako. Tinatago pa natin, tas parang inaano natin, yung nagsiself-judge tayo na, ay okay to, pwede pa to, hindi kasalanan to. Tapos in the end, lumaki lang ng lumaki. Tapos, parang, saan bagsak mo? Impyerno din naman Kung imbis na tinanggap mo na lang na mali ka, tapos pinagsisihan mo, syempre may pagdudusa dun may hatol lahat ng ginagawa mo may hatol. Ayun na yun, tapos na yun. Tapos, hindi ka na ulit mag-continue. Kaysa naman, ganun na lang yung buhay mo buong buhay. Tsaka knowing na all-knowing si Lord, lahat ng ginagawa mo, alam niya. The fact na nagsinungaling ka pa or binlame mo pa sa iba instead na tanggapin mo. Parang dun sa case ni, nakibuloy ito sa ko, parang tinatanggi pa nila gina-justify nila na parang gobyerno yung naghahatol, di ba? Na parang ang dami ng ebidensya, lahat nakita nila, di ba? Grabe yung hatol sa kanila. Pero ganun din sa spiritual sense Kasi kung yun, gobyerno pa lang, paano pa kaya yung gumawa ng buong mundo? Kung yung gobyerno, yung evidences na lang nila, medyo limited pa rin, di ba? Parang dun pa lang sa, yung si Lord, kita na lahat. Simula sa bata ka pa, lahat ng iniisip mo, lahat ng ginagawa mo, kita na. Grabe. So, kung babalikan naman natin yung dun sa Genesis, in which is yung main text natin, dun sa part na binigyan ni Lord ng curse si Eve, which is yung sa panganganak, diba? Naging hurtful or talagang kailangan mahirap yung pagdaanan bago magkaroon ng panganak. So, yun din yung Sumpa. Parang sumpa. Kaakibat. Yung, kumbaga, kaakibat ginawa nila na parang cycle siya no? Hindi siya natitigil na nagkasala ka ganun. Ulit-ulit lang. It's a never-ending cycle of sinning. Hanggang hindi mo nakikilala si Lord, ikot-ikot lang yung buhay mo. Parang sobrang nakakaawa yung sitwasyon natin. So yun nga, suffering. So eventually, kapag tayo ay sobrang tagal na nagsasuffer, ano bang magiging effect nun, di ba? Dito na papasok yung last point natin, which is sin produces death. So yun. Yung parang, kasi syempre yung buhay natin, syempre, hindi naman tayo immortal. Mortal lang tayo na tao. Merong certain threshold tayo na pag umabot na tayo sa ganito, ayun na yun. Ayun na yung, that's the end for us. Diba?
Actually, may 3 points akong makita. Parang naisip yan. 3 S. Yung sin, sorry. Sin, suffer, sorry. Yun yung sinasabi mong cycle. Yun yung actually naiisip ko. Yung parang nagkasala ka tapos pag nag-suffer ka, dahil nagkasala ka, bago pala yung mag-suffer. Dahil nagkasala ka, magsasuffer ka. Dahil naman nagsasuffer ka na, sorry ka na kay Lord. So, yun yung mahirap sa atin kung hindi pa natin totally na nakikilala si Lord. Para nga dun sa sa akin lang, parang yung cycle natin pag hindi pa natin kilala si Lord, sin at suffer lang. Walang sorry kasi kilala mo ba si Lord? Kanino ka magsasorry, diba? Sino yung kikilanin mo, diba? Yung parang nagkasala ka, anong nilapitan mo? Bisyo. O anong nangyari dun sa mo? Sa bisyo mo, diba? Suffering, diba? Jadi nagkasala ka ulit. Tapos paulit-ulit na yan. Tapos lumami, tapos patay ka na. Tsaka kung na-remember nyo yung ibang story sa Bible, sa Old Testament, di ba? Yung katumbas talaga ng kasalanan is death. Yung parang, for example, yung, hindi ko lang alam kung saan na part yun, pero yung part na hinawakan nila yung Ark of the Covenant, di ba? Instantly, namatay sila. Si Uriah ba yun? Uriah. Part niya. And then, sa New Testament naman, yung spiritual death, which is sinasabi sa Romans na for the wages of sin is death. So, yun talaga yung kasi patay tayo sa spiritual. Parang, wala na, buong buhay na tayo patay. Wala nang second chances. Wala nang second chance. Wala nang mababalikan. Parang pagkatapos nun, ayun na yung daanan sa'yo. Diba? Kaya ang lungkot yung mga epekto sa atin ng sinok mo. Parang doon ka na lang mapunta, mati. Pag wala si Christ talaga yun yung beauty ni Christ. Tayo may exit sa kasalanan, sa cycle ng kasalanan. Parang natandaan ko din yung yung story yung hari, tas nag-invite siya sa yung parable. Nag-invite siya. Parang, andun na yung pinto pero ayaw natin lakaran So, yun. Ayun. nakakaawa talaga. The effects of the fall of man. So yun, napakarami nating insight about sa sin and the effects of man. Ngayon naman, takal naman natin yung propositions. So, proposition number 1, fear sin. So yun, katakutan natin talaga na gumawa ng kasalanan, knowing na alam na natin yung mga consequences nun, di ba? Alam natin na tayo magsasuffer kapag hindi tayo nag-repent, and then, ayun nga, iwasan din natin na i-blame pa yung sin natin sa iba. Pagkos, aminin na lang natin para ma-resolve. Baga, i-acknowledge mo. Kasi through acknowledgement, there is strength. There is courage in acknowledgement. Kaya, lagi tayong, yung pag nagkakasala, balik lang kay Lord. Tapos, yung, aminin din natin na mali natin yun. Instead na ibaling natin sa iba yung Parang in conclusion, dapat ganito na yun, dapat pananaw natin sa sin. Dapat kinakatakutan natin yung sin. Tapos, nag-repent na tayo. Kasi nga, di ba, dun sa 2 S na sinabi mo, sin and suffer. Samahan mo na ng sorry para matapos na yung cycle, di ba? O kung mag-start man yung cycle, at least nagsasorry ka. You're better than before. And then, avoid yung mga tao talaga. Yung mga tao na magkoko sa'yo, mag-blame sa'yo, or yung mabiblame mo. So, ayun. Siguro parang yung nabigay lang natin overview dun sa pinaka main gist ng story.